pinipigilan yung trabaho nila eh. Kaya nga walang pwedeng pumigil kahit na presidente pa. Hindi pwedeng daanin yan sa EDSA na sinasabi nila. Wala yan. Kasi obstruction na yan. Pakikialam na sa obligasyon ng isang opisina. Kaya isampa na yung impeachment complaint. Yan ay didinigin na, pag-usapan na sa House of Representatives pagka maayos na at napirma na ng speaker ng House of Representatives. Iakat na po yan sa Senado para doon na magkakaroon ng impeachment trial. Kumbaga doon na hahatulan yung nirereklamong tao. Yun naman nirereklamong tao ay mayroong violation na ginawa, kaya dapat siyang matanggal sa kanyang tungkulin kung ano man yung nagawa niyang kasalanan. Kung legit naman talagang may ebidensya, dapat lang na pag tinanong siya, di sagutin niya. Kung paano niya sasagutin yun, yun po abangan natin. At ang mahalaga dyan, yung pong impeachment dyan sa Senado ay hindi po yan regular court na beyond reasonable doubt tinitingnan nila ng ganon. Iba yan, ibang court yan, political, parang ganon, political hindi court yan tawag, pero political in the sense that hindi yan kagaya ng regular court na ang mga judges ay pumasa sa bar, talagang mga abogado, at talagang may mga sinusunod na section articles dun sa libro ng batas. Dun nakasaad kung ano magiging ikakaso sa isang tao. Pero dito sa Senado ay ayon sa mga expert, mga abogado, hindi daw ganon. Ito ay sabi nila ay numbers game. Ibig sabihin parang lumalabas dahil na iba sa regular court, ito ay magbubotohan ng mga politikong hinalal natin at pwede silang bumoto ng not guilty or guilty. Dalawa lang yan guilty or not guilty. Ang kailangan lang po ni BP Sara, makakuha siya ng 8 kakampi sa Senado. Ibig sabihin, hindi pinag-uusapan dito kung anong kasalanan niya lalabas, kundi yung boto. Yung boto kaya ano pa ang rason nila bakit bumoto sila halimbawa ng not guilty? Wala tayong pakialam doon ganun hindi natin sila pwedeng questionin. Wala rin pwedeng kumesyon dyan kahit Supreme Court kung bakit ang boto ng isang senador ay not guilty. Ganun po sa Senado, iba. Kaya pwedeng makalusot dyan si BP Sara kung may makakuha siya ng kakampi ng 8 senador. Halimbawa, ang mga mga kakampi ni BP Sara sa Senado ay sila Bongo, sila Bato de la Rosa, si Robin Padilla, yung 2 Villar, 5 na, si Aimee 6 na, si Jinggoy 7 na, kung makuha pa si Subiri 8 na. Wala na yun, meron pang iba, hindi natin alam kung sino yun. Hindi lusot na si BP Sara dyan, absuelto na siya dyan pagka nagkaganon. Sana yung mga senador mag-isip naman sila, kung mali huwag kakampihan. Kaso hindi daw ganon so lalabas walang kwenta. Ngayon
assuming na nakalusot si BP Sara, di parang wala nangyari. Sayang ang pera, sayang mga pagod, kuryente, tubig, pagkain, mga allowance. Doon lang pala mapunta sa not guilty. Ano ba yan? Sana pagka ganun, gumawa na tayo ng ibang ng ibang batas. Papirma na lang ng mga mga 5 milyong mga botante ha. 5 milyon buong Pilipinas. Pag pumirma yun, automatic na. Ganoon dapat. Sana makagawa ng batas na ganoon. Huwag na natin padaan sa mga senador kasi namumuliti ka lang yung mga yan Sana mapag-isipan nila yon kung yung naisip ko na buwagin na yung impeachment na yan pagka wala nangyayari sa ganyan. Yun lang po ang aking opinion. Kayo may sarili din naman kayong opinion, pakilagay na lang dyan sa comments section. Talagang ganoon, malaya tayo mag-opinion, pero dapat medyo reasonable yung malapit sa katotohanan, yung totoo, hindi yung palusutan, lusot-lusot. Walang mangyayari sa bansa natin pagka ganyang mayroong gumagawa ng kamalian, paglabag sa tungkulin ng isang opisyal, tapos wala naman palang mangyayari. Sayang. So hanggang dito na lang po. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinion dito sa Danilo Dizon TV. Pakitulong na lang po, pakisuporta na itong aking maliit na YouTube channel. Pakipindot lang po yung kamay dyan na naka-thumbs up, at pakipindot na rin yung aking litrato. Pag pinindot nyo po yung litrato, lalabas yung the word subscribe. Yung pong subscribe na makikita nyo, walang di sa dulo. Pag pinindot nyo yung subscribe, magkakaroon ng D. Ibig sabihin, napindot nyo na. At yun po ay tulong nyo sa akin dahil madadagdagan yung aking subscribers para maging madagdagan, kasi may requirement para makapag-live ako. Sa ngayon hindi pa ako pwede mag-live, so iba kasi yung live medyo para makatulong sa akin ng konti sa aking mga gastos So sana pakitulong na lang. Maraming salamat po muli. God bless.